Merienda sila doon. Meron akong dala dito guys, oh. Para sa kanilang tatlo. Pamasko ko sa kanila. Bag, tapos t-shirt, saka backpack na galing sa sa ating sponsor. Pamasko natin sa kanila 'yan. Pamasko natin. May merienda sila. Kamote Q, merienda Kamote Q. Ayan. Ito. Natin sa kanila to. Ayan. Oh, siya sa'yo. Ayan, pamasko. Sara. Ayan. Isa. Oh. Isa rin. Oh, isa rin. Rubag yan. Oh, isa. Oh. Isa pa. Mahagang pamasko yan. Oh. Merry Christmas. Oh, be. Oh. Ayos. Ha? Ay, hindi. Masko, ay? Pasko, ay? Yeah? Para Merry Christmas. Ayos. So, ngayon guys, ito na yung itsura niya. Mula sa baba, okay na yun sa baba. Yung footing, yung unang poste na nilagyan nila, okay na. So, on going to top, pa yung taas, papunta ito na. Abang na para sa slab. Ito na yung abang para sa slab natin sa ating garahe. Dito, slab, tapos lalagyan natin ng steel deck pang ano natin. Yan ang ating gagawin slab, ng steel deck. Yan, ito na yung mga abang niya. Yan. So, nangyayari na yung ang formas ng ng poste na gagamitin sa slab, na may slab, poste na may slab. Yan. So, yan. Okay na siya. Yan. Yung sa kabila, nailagay na rin nila. Ayan, oh. Okay na rin siya. So, lalagyan nila ng mga braces yan. Para hindi tumagos yung mga buhos na semento. Yan. Katulad nito, lalagyan nila ng mga brace. Yan. Alambre. Para umigpit. Hindi bubuka. Hindi bubuka yung bulaklak. Yan. Yung kawayan namin kulang pa. Magandang araw sa inyo lahat. Andito na naman tayo. Welcome na naman sa ating vlog. So ngayong araw to guys, gumagawa sila ngayon ng poste ng beam ng slab to. Ito sa likod ko. Ayan, makikita niyo yan. Ginawa nila to kahapon. Ngayon, meron na sila natapos dun sa kabila. Yun. Tingnan natin kung paano nila ginawa kasi medyo mahirap to lagyan ng lagyan ng tawag niyan, ng formas. Yan Kasi inuna nila ilagay yung tawag nito, yung parang abang para sa slab dito guys, pa ganoon saka pa ganoon. Yung abang para sa slab. Yan. So mamaya tingnan natin ngayong araw to, tatapusin nila to, yung isang poste nila. Kasi doon sa kabila tapos na, yan, papakita ko na rin sa inyo. Yan. Kung anong ginawa nila. So, keep on watching guys. Guys, ngayon, so makikita nyo guys, yung yung aking mga poste, tapos na yung sa ilalim. Yan tapos na yung sa ilalim guys, tapos na. So, kahapon, nagbuhos kami kahapon nung nasa itaas ng mga poste naman, parang dugtong na. Para hanggang na rin sa level ng aking beam para dun sa aking trusses. Yan dyan sa taas. Kasi malayo dun lilipat ako dun mamaya. Kasi ito na yung guys, mga siguro mga ewan ko kung ilang sukat niyan dyan ng niya para sa kanyang trusses dyan. May pa kasi guys, may beam pa yan dyan sa taas niya may beam pa yan, gagawin pa nila baka next day pa or sa next week pa. Kasi hintayin muna itong matuyo, siguro baka bukas pa nila bubuksan to. Kasi kahapon lang namin binuhos. Yan. Meron poste na 2, 4, 6, 8, 10 poste yung binuhusan nila kahapon. Yan. So ngayon gumagawa sila doon ng mga tambara, yung mga nila guys, yung mga latayan nila kawayan.
Yun, sa more than 100 plus na yung nagamit kong kawayan, kulang pa. Kasi yung sa taas, wala pa. Hindi pa kompleto yung sa taas. Kulang pa. Yung kita nyo yun guys, hindi pa siya makakapaglagay ng mga ring dyan kasi kulang pa yung ring sa poste na yan. Poste ng bakal na yan. Yan. Hindi pa siya kasi may dapat lalagyan pa ng mga ring yan hindi pa siya malalagyan kasi kulang pa ng kawayan. Dapat may ano pa yan dyan. May brace pa ng kawayan yan dyan. Pag ganun. Pa horizontal. Yun. Para may upuan siya sa katatayuan. Yun. Kasi ilang poste pa hindi na poste pa hindi nabubuhusan sa taas. Meron pa tong 4 pa. Pero sa bagay kahit ano na lang yan sa susunod na lang. Kasi kulang pa ng brace kasi yung pang performance nila dyan, pang performance nila yun dito pa. Ito pa yung dito pa kukunin yung mga formas. Kaya yun, dito pa pag natanggal to, lilipat nila yun doon sa kabila. So, yun ang hinihintay niyan para magawa yung mga poste na yon. Kasi kulang sa brace. Kasi kapag bumili naman ako ng mga ng plywood pa sa kahoy, sayang lang din naman. So, unti-unti lang. Para kasi magastos rin ang plywood. Mahal din kasi. Nasa 950 din yung yung isa. Kasi ang kapal na ito is 3/8. Yung ginamit kong plywood. Saka mga 2x2 kulang din. Pero kaya yung gagawin na lang namin. Hintayin namin to bukas. Pag nakalas to, lilipat namin yun dun sa mga poste hindi pa tapos. So ngayon ito yung ginagawa nila, yan yung slab, yung poste ng slab, nilalagyan nila ng formas ngayon dito sa kabila. Yan, ayan yan, ginagawa nila yung poste ng slab. Yan, bali ginawa nila guys. Kasi may butas yan binutasan nila yung yung plywood ng formas para maipasok yung abang na yan, yung 6 na 16mm na yan para sa abang sa slab. Yan, binutasan nila yung plywood. Tapos saka pinasok yung formas. Tapos may butas. So, ang ginawa nila, nilagyan nila ng sako, saka nilagyan nila ng mga brace para hindi tumagos yung yung buhos na semento pag nagbuhos na sila. Yan. Tapos guys, yung ito, yung poste ko, pati yung pag naglagay ako ng beam, saka nagtraces ako, saka pag nagbubung ako, abot yung kuryente. So, nilakad ko na rin yan, yung kuryente na yan, sa amin dito, sa Anteco tawag dito sa amin. Yan, ipaprocess na lang daw nila ulit. Gagawin nila, maglalagay sila ng poste dyan sa labasan, tapos itataas nila yung wire para tumaas yung kuryente, hindi naabutin ng bubong namin. Yan. Kasi abot guys hanggang doon abot na kuryente. Yan. So yan. Yan guys piniprepare na ni Kabi yung yung kanyang formas. Yan. Nilagay niya na ng level yung kanyang gagawing bintana para sa abang. Yan lalagariin niya na para maging para makapasok to. Ito. Yan. Para makapasok to. Yan. Gagawin niya ng bintana yung formas niya. Kasi pag nilagay mo ng walang butas yung formas mo, mahirap siyang ipasok kasi malaki yung 16mm yung bakal. Mahirap butasan yung 3/8 na formas na plywood. Kaya ginawa nila, bubutasan nila, nilagari niya, parang ginawa niya ng bintana para makapasok. Tapos sako na lang inilagay nila para hindi tumagas yung buhos. Ayan Hop, yeah. Ayan na. Pasok na guys yung formas na may bintana. Lagyan ng bintana ni Kabi. Wait lang, pwesto nga tayo ng maigi. Ayan na. Yan. Mahirap siya ipasok. Ayan na siya Nalagyan nila ng bintana yung formas. Ayan. Para may pasok dyan Yun. Tapos
lalagyan nila ng sako yan para mamaya hindi tumagos yung ano, yung buhos ng semento katulad nito. Yan. Puso ko yung nabihag. Yan. Patong na lang din sa baba, din sa kabilya para hindi mahulog. Saka lalagyan ng mga brace mamaya. Kasi malalaki yung ginawa nilang pang-abang guys, 16mm din, no? Ito, yan. Bali formas na yan sa ano na yan, bali sa slab nung garahe. Garahe kasi yung portion na to eh. Garahe na yan. So ito na yung pinaka-slab niya. Dito na. Buhos. Buhos na dito. Pinaka-slab niya. Dito tayo ngayon tayo guys, sa taas oh. Ito ako nakapatong sa taas para makita natin yung ginagawa nila. Ayan. Ditong part, dito sa gilid guys, hindi na nila nalagyan kasi ano naman to eh, ano na to, dito sa kabila wala na to. Yung slab kasi doon lang sa harapan. Kaya dito sa kabila, sa kabilang part, wala na yan, wala na siyang abang. Kasi ano to na dito, kusina na to eh. Kusina na yun dito sa kabila. Yan, wala na siyang slab, plain lang siya. Yung slab, dito lang. Papunta lang dito, grahe. Yan, dito lang siya. Yan. Ito lang may abang, papunta doon. Yan lang may slab. Yan. Tapos, dito sa kabila, ganon. Kasi pa kwadrado guys eh, grahe ah. Tapos ang ilalagay ko ditong slab is yung ano, yung steel deck. Steel deck ilalagay ko dito, so abangan natin. Steel deck, kung ilang mga steel deck ang magagamit ko rito para sa grahe. Ayan. Ito na yung nakaabang para sa slab. Dito sa kabila, ayan. Ang likod kasi nito ng grahe ko is kitchen na namin. Kitchen na namin dito yan. Ayan. So yun, inakyat na naman nila yung kabilang part na naman. Kabilang pisngi na naman yung inakyat nila. Yan o. Papasok nila sa kabila. Yan. Ganoon na siya kadali. Akala ko nung una guys mahirap kasi sabi ko kasi akala ko hindi nila bubutasan kasi mahirapan sila magpasok nung formas na yan pag hindi nila binatasan. Kasi syempre pag inisa-isa nila yung butas, yan o, yung mga nakaabang na yan na mga 16mm na yan, mahirapan sila. Kaya yung ginawa pala ng foreman, yan binutasan niya. Tapos nilagyan nila ng sako. Parang ganito. Yan. Lagyan niya ng sako para ganito. Lagyan niya ng brace para hindi lalabas yung buhos. Ayan. So yun. Yan yun guys, ang paggawa ng formas ng poste na may slab. Ayan. Yan. So lalagyan nila ng brace na lang yan. Paikutan nila ng brace, tali para humigpit katulad nito. Yan o. Para siguradong hindi tatagos, hindi bubuka at hindi lalabas yung buhos na semento. Ayan. Yung ilalim tapos na yan. Ayan. So ito na yan. Ayan. So ngayon guys, ito na yung itsura nya. Mula sa baba, okay na yun sa baba. Yung footing, yung unang poste na nilagyan nila, okay na. So on going to top, pa yung taas, papunta ito na. Abang na para sa slab. Ito na yung abang para sa slab natin sa ating garahe. Dito slab, tapos lalagyan natin ng steel deck pang ano natin. Yan ang ating gagawin slab, ang steel deck. Yan, ito na yung mga abang nya. Yan. So nangyayari na yung ang formas ng ano ng poste na gagamitin sa slab, na may slab, poste na may slab. Yan. So yan na yan. Okay na siya. Yun. Yung sa kabila, nailagay na rin nila. Ayan o. Okay na rin siya. So lalagyan nila ng mga braces yan para hindi tumagos yung mga buhos na semento. Yan. Katulad nito, lalagyan nila ng mga brace yan, alambre para humigpit, hindi bubuka. Hindi bubuka yung bulaklak. Yan. Yung kawayan namin kulang pa. So ngayon guys, yung ongoing naming
project. Ito pa lang yung itsura niya. Yan. Yung kawayan ko dito, nagamit ko na rito is nasa more than 100 na guys. Pero kulang pa rin kasi kulang pa ng mga dyan oh. Kulang pa ng mga latayan nila dyan para sa pag-aayos ng poste, paglagay ng mga formas, sa pagbuhos. So kailangan may kumpleto pa yan. Saka kukulangin pa pag naglagay pa ng mga beam pa sa taas. So kulang pa kasi dapat isang poste ng bahay, 4 na poste na kawayan ang kailangan nila mataas. Yun, so kulang pa yung kawayan ko. So yun, ang mga poste natin doon sa taas okay na rin. Yung sa kabila doon sa may bandang likod okay na. Yung dito na lang sa harapan, yung sa master bedroom na lang sa grahe. Yan, yan ang itsura nya guys, yung aming ongoing project. Yan. Yan na siya. Kung may mga katanungan kayo guys, comment lang kayo below para kakayanin kong masagot. Tatanungin natin kay Foreman kung anong mga katanungan nyo. Yan. Yan parang yung itsura nya guys. Yan. Palibot. Ngayong araw to, 3 lang silang gumagawa kasi hindi ko pa naman kailangan ng labor talaga. Puro pantay pa lang yung nagtatrabaho ngayon kasi puro kabit ng formas lang gawain ngayon, ginagawa nila. Wala mo ng labor. Pag nag-labor lang ako, pag nagbubuhos ng mga poste, yan. Pag nag-asintada na ng hollow blocks, yan, kailangan ko na ng labor. Pero ngayon 3 pa lang silang gumagawa, 3 lang sila. Yan. Tingnan nyo lang guys, yan na yung itsura ngayon ng aming project na bungalow house. 3 bedroom, 2 toilet and bath. Yung master mayroong CR, saka yung sa labas yung common. Bali 3 bedroom saka 2 toilet and bath. Ayan. Tapos ang sukat niya is 9 by 14 yung sukat ng bahay. Ayan sako lang nilalagay nila guys para doon sa butas. Ayan, sako lang para hindi lalabas yung yung buhos ng semento. Ayan. Tapos lalagyan lang nila ng brace. Pipitin na lang yung sako. Ayan. Aray ko. Ayan. Dito tayo ngayon guys sa taas, medyo delikado. Ayan. Kasi dito sa kabila hindi pa. Ito mamaya pa to. Ibutas to. Ayan. Sako din, lalagay nila sako din yan. Tapos lalagyan brace. Ayan, okay na. Mamaya uusan na to. Bukas na mamaya. 2 poste lang. Bubusan lang ito. Ito. Saka yun doon sa kabila. Ayan. Bubusan na ito mamaya. Kami pala. 4 kami. Ayan. Na yan mamaya. Ganoon guys yung mangyayari doon, no? Yung sa itsura ng isa na yan na may sako. Ayan. Yan itsura niyan mamaya. Okay, ayos na. Bukas na yun mamaya. Okay na. Tapos na. Magbubuhos na kami. Tapos na guys, oh. Tapos na. Hindi makita. Saan ba yun? Yun. Tapos na. Yun. Yan pa? Tapos na siya. Tapos na. So, maghahalo na kami. Halo ang semento para pambuhos. Prepare na yung nag-resack na ako ng ng graba. Yan. Saka buhangin. Kasi 1, 2, 3 din yung 1, 2, 3 pa rin yung halo natin. Isang semento,
2 buhangin, 3 graba. Yan ang hahalo natin doon sa mixer. Yan. Gamit tayo mixer. Mixer gagamitin natin. So maglalagay tayo ng tubig. Ito na yung mga gamit natin. Yan. Kasi may mga simento. Kailangan tanggalin yung mga simento. Namumuo. Yan. Tanggalin natin to. Yan. 4 lang kami. 4 lang. Pasa-pasa. Yan yung panghalo natin sa mixer guys. Para dire-diretso yung trabaho natin. Purain muna natin to. Ayan. Lagyan natin tubig doon. Igiba natin tubig dito sa bomba, sa poso. Lagyan natin. Diyan lang muna kayo guys ha. Magbubomba lang ako. Tubig. Ayan. Hanggang siya doon. Punta siya doon. Oh. Doon. Ay. Ulog yun dito. Oh. Tapon lang. Ayun. Tatapon siya dun sa gitna. Madali. May mix na, halo na. Pasa-pasa na kami nito. Wait lang. Pwesto ko lang yung camera. Pwesto ko lang yung camera para makita nyo yung pasa-pasa namin.
Puno na. Puno na namin yung dalawang poste. Ayan. Tapos na siya. Akit tayo dun. Inaayos na dun ngayon. Akit tayo dun sa taas para makita nyo yung yung buhos. Dalawang poste. 4 kami nagbuhos. Saglit lang. Wala pang wala pang 20 minutes. Mahirap lang yung pasa-pasa kasi medyo malayo itong isa din mula dun sa aming mixer. Yan, akit tayo dun. So yun guys, tapos na. Tapos na namin buhusan. Yan, puno na. Oh. Puno na siya. Yan. Yung poste natin. 2 piraso. Doon sa kabila yung isa. Yun. Tapos na rin siya. Yan. 4 lang kami yung bumuhos. Mga lang, 20 minutes lang. Sandali lang yung buhos namin. Yan, okay na siya. Puno na siya guys, oh. Yan. Okay na. Tapos dito, sa sako, hindi siya tumagas. Halos ganyan lang yung tagas niya, oh. Lumusot siya konti. Tapos dito sa kabila, tingnan natin. Yan dito talaga, wala talaga siya. Okay talaga siya. Malinis. Walang tagas. So, okay. Okay yung formas natin. Very good. Walang buka. Walang buka kasi masyado siyang maraming braces. So, okay. Wala siyang buka. Walang tapon. Yun. Puno na rin siya. Yun. Okay na. So, okay. Okay yung poste natin. Yan. Merienda tayo. At may merienda muna kami. Kasi alas 3 na. Alas 3 ng hapon. Merienda muna. Ha? Anak yo. Yan guys, merienda muna kami. Yan, bali guys, yung naubos natin sa isang poste is 2 sako. Sa isang poste 2 sako, nakadalawang halo kami sa bawat poste. So bali 4 na sako na gamit natin sa 2 poste. Tapos meron siyang tira. Ito konti. Yun, ibubuhos na dun mami sa poste para sa asintada ng hollow blocks. Kasi medyo may tira, konti. Konti lang naman. Pero halos 2 sako ang kasya niya sa sa isang poste. Yan. Merenda muna tayo. Yes ah. Pamasko nila. Yes. Oh. Tapos may bag pa. Bag pa gamay. Bagay. Ang bag gamay pa. Supayo man. Pwede. Ikuan, may kuan. Masaya si Forman sa pamasko niya. Kulang ako ng alambre guys. Bumili pa ako ng isang rolyo ulit. Yan o. Nasa 1.5 din yung presyo niya. Yan, isang rolyo pa. Yung binili kong 2 rolyo na ganyan, naubos na. Kaya kumuha ako ulit, bumili ako ulit. Yung hindi naubos na semento, nilagay nila rito. Yan, sintada sa poste. Yan, dyan nila nilagay. Para hindi sayang. Yan, dyan oh. Yan, sagrahe yan, sagrahe. Yan. Nilagay nila dyan. Doon, para hindi sayang. Maraw? Maraw ah? Ito, tubig ah? Masaan, dilang? Ha? Kutsara, tugro. Lima mas babo to, 5 lamang kabi ray. Uwad lamang ni mo ran. Yan.
guys, so doon na lang muna namin nilagay yung sobra na semento doon sa poste na nanggaling sa poste na hindi naubos. Yun. So yun ang natapos natin ngayong araw to guys, ang dalawang poste na to. Yun, abangan nyo ulit ang mga susunod pa nating vlog para masubaybayan yung aming paggawa nito sa bahay na to. So ngayon guys, maraming salamat sa pagpanood ng video na to. See you ulit sa ating next vlog. Sana huwag nyo kalimutan i-subscribe yung channel sa mga ating kaibigan dyan na sumusubaybay sa ating vlog. Okay? Thank you so much and God bless.